Ipapakilala ko kayo sa aking mga halaman, mga gulay, prutas, at saka sa aking mga ornamental plant. Si Golden Dragon, dami naming isisigang. Ang sarap nito gataan, nagpakita talaga ng orange. Masarap-sarap. Oh, kita ninyo? Snake plant na lumalaki. Masarap na masarap, malutong na malutong. Ang 2 years old na rubber plant, money plant, nag-a-attract ng kayamanan. Ay puti, may green, may yellow-green. Sarap ilagay ang mustasa na ipinagmamalaki ko sa lahat ay ang aking Hello kaplantito, kaplantita. Magandang araw po sa inyo. Ngayon po ay isang garden tour ang gagawin namin. Para po sa inyong lahat, ipapakilala ko kayo sa aking mga halaman, mga gulay, prutas, at saka sa aking mga ornamental plant. Dito po tayo magsisimula sa aking okra. Ayan, sa gilid nito, sa loob at labas ng bakod ay may tanim na mga sweet basil at saka Thai basil. So, ayun po, nakikita ninyo ang daming bulaklak. Oh, at ang daming bunga na pwede nang i-harvest. 2 araw lang po na hindi ko nakuhanan, malaki na naman sapagkat ang kanyang lupa ay mataba. Ang daming bunga. Ayan po, dami niyong itutorta. Dami naming isisigang. Kahit iilan lang yan, ay hindi po ako nauubusan ng aking tanim. Sa loob nito ay mayroon tayong tanglad. Ayan po, marami yan. Ilang tanglad. At saka, mayroon tayong labog na pula at green na siyang pang-asim namin sa mga sinigang, sa paksiw. At mayroon tayong sweet basil at saka Thai basil na pambakod mula sa labas hanggang loob, para maiwasan natin ang paglapit ng mga insekto, pangtabo yan. At dito po ay mayroon tayong mga oregano na siyang pantaboy din ng mga insekto. At kung mapapansin ninyo, bakit may mga halamang namumulaklak dito? Kasi ito ay nag-a-attract ng mga bubuyog na nagpo-pollinate sa ating mga gulay na namumunga. Kaya maraming bulaklak at saka bunga ang talong kasi may mga pollinator yan. So yung mga bulaklak na yan ng mga nakikita ninyo, lumalapit ang mga bubuyog. At sa baba naman ito, ayan, hinawan ko yan. Ngayon may damo na naman, yan ay kangkong na kung saan-saan ko lang kinuha tapos hinagis ko dyan. May gulay na ako ng kangkong. Ganyan. So, lahat puro mapapakinabangan ang aking tinatanim. Tara, puntahan na naman natin yung aking mga kadyos at sili, kamyas, at saka mga kamuting tinatalbusan ko. Nagaling lang yun sa palengke, tinanim ko, ngayon may talbusan na ako. Tara! Dito may tanim na naman akong sili. Siling pangsigang. Ayan po na may mga bunga. Ayan po ang mga bunga nila. Tsaka ayan. Ang gaganda. Ito yung kamote na naglalaman. Galing ito ng Iloilo. Tinanim ko dito para dumami siya at pararamihin ko pa. Ito may isang puno tayo dito ng kamyas. Malapit na itong mamunga. Siguro 1 year na lang mamumunga na to. At nagtanim din ako dito ng 2 papaya. Ito ay Red Lady papaya. Mabilis mamunga. Mababa lang pero mamunga na kaagad. At may 2 puno tayo dito ng sili. Ayan, na may mga bunga. Alam nyo, hindi na ako namamalingki kasi dito pa lang, marami ng bunga ang aking mga halaman. Tulad yan, sili.
Ayan o. Yan. Ito ang red lady papaya. Tingnan ninyo may bulaklak na. Namumulaklak na siya kahit maliit pa siya. Ayan, magkakaroon na siya ng bunga. Kahit maliit lang ito, ito ay may bulaklak na rin. Nagsisimula na rin siya mamulaklak. Yan. Banda rito naman ay makikita ninyo ang tinatalbusan ko ng kamote. Yung green at saka red, no? Sa labas nito mayroong bakod na oregano para hindi mapinsala ang kanilang mga dahon ng mga insekto. Nakita ninyo sinisira na ang aking bakod sa sobrang lago ng oregano. Ito yung mga red. Ayan, no, nakikita ninyo. Healthy ang mga dahon ng aking mga kamote. Dito naman nagsisimula na. Yay! Ayan o, nagsisimula na mamulaklak ang aking kadyos. Ang paboritong ulam ng mga Ilonggo, ang KBL. Kadyos, baboy at langka. Yan. Namumutakti. Kahit isang puno lang, sobrang dami ng bunga. Nakikita ninyo, itim ang laman nito. Ang buto. Kaya ang bango-bango ng nilulutong KBL. Sarap talaga. At kahit ganito, ay kinakain ko na rin ito. Yung bubot nito, kinakain ko yan. Kahit hilaw, masarap. Pwede kainin kahit hilaw. Manamis-namis. Dito hanggang dito, lahat ng talbos nito ay may bunga. Ayan o, kita ninyo? Ilang balde kaya itong maha-harvest nito pag nag-harvest na. At dito ay may puno ako ng saging saba. So, ilang taon lang ay meron akong pipitasing saging. Then, nagtanim na rin ako dito ng kamatis. Ito ay ang balag ng kamatis. Tingnan ninyo kung paano ko ginawa. Ayan o. Tinatali ko gumawa ako ng mga poste ng bawat kamatis. Tinali ko yan para hindi matumba ng hangin. Ayan. So, ayan, hindi sila nagagalaw kahit anong hangin. Nagsisimula na rin mamumulaklak. Tingnan ninyo yon. Ito, bulaklak na. Ayun, bulaklak na rin. Ayun, may bulaklak na rin. Ilang linggo na lang, meron na akong aanihin. Nagtanim din ako ng guyabano dito. Ito, hanggat wala pang tao, wala pang tanim, ang mga lote dito, tinataniman namin ang mga iba't ibang prutas at gulay. Ito ang aking kamutihan. Ito po, mga pula at puti na laman ng kamuti ang maaani dito. Ayan, hanggang poste. Ito yung tanim kong kamuti. Sa harap pa lang ito ng bahay. Sa may kanang bahagi ng aming bahay. Tawid tayo sa kabila. Simula dito, ilang puno ng malunggay yan. Ayan. Malapit ko na silang putulin. Kay pambakod ko na naman sila sa ibang area ng aking tatanimang gulay. So magsisimula tayo dito. May isang puno ako dito ng ampalaya. Kahit isang puno pa lang, mataba na. Paakyat na. Gagawin ko dito, gagawa na naman ako ng balag para sa kanya. Ito ang sarap ng dahon. Sariwa, di po ba? Pag may malunggay, lahat punong-puno pa naman ng vitamina at mineral ang malunggay. Kaya magtanim na rin kayo ng malunggay. Ito ay ang aking mga bataw. So, ayan, no, tingnan ninyo yung bunga ng bataw. Nakapag-ani na ako dito ng ilang beses. Kaya paubos na yan. Pawala na. Magpapalit na naman ako ng ibang pananim dyan. So, itong sigarilyas. Yan. Ang bunga dito ng aking papaya
ay malapit na ring aanihin. Kasi pahinog na. Ayan po oh. Ipapakita ko po sa inyo. Ayan. Masarap-sarap. Ang tamis-tamis nito. Ang laki-laki no. Yan. Aanihin na namin yan mamaya para may prutas na naman ako. No? Libre prutas dito. Nang basta papaya lang. Ayan, namumulaklak ulit ang bataw ko. Kahit naanihan na, namumulaklak ulit yan. Pagkatapos mamanihan, bulaklak na naman. At ang aking ditong papaya, nahitik sa bunga. Ayan po. Oh, tingnan ninyo. Migot po kayo. Ayun oh. Ayan. Hindi lang yan ang aking papaya. Bukod pa dyan, marami pa. So, itong aking malunggay ay ginapangan ng sigarilyas. Wala na magapangan. Mayroon akong tanim dito na kamyas. Ay pinuluputan ng mga talbos, sabi ko. Nakiusap na lang ako dyan sa kamyas. Oy kamyas, bakyatin mo na lang ang sigarilyas para mamunga siya. Kaya ayan, ngayon nag-akyatan na sila. Ayan, may mga bunga. Ayan oh, sariwang gulay, pansigang, pangbulanglang, panglaswa. Ayan po. At dito, papasok po tayo. Halika kayo. Ito ang aking liing. Ang aking gabi. Tingnan ninyo ang puno nito. Kakaiba. Oh. Tingnan po ninyo, sa isang puno lang, isang piraso lang ang tinanim ko na maliit na laman, naging ganito na. Ayan oh. Hindi mo mauubos sa pagulay ang isang puno lang. Ganyan kalago ang aking tanim. Yan, tingnan ninyo po. Yan. Yan. Pwede na pong gulayin ito. Ilang puno lang yan. Galing po ito ng Iloilo. Sa Dumangas, Iloilo. Sa aking tiyahin. Salamat Inday. Sa binigay mong liing. Liing kasi ang tawag nito sa amin. Na uri ng gabi na kapag ka nagkalaman ay maraming marami. At saka ang sarap, malagkit na malagkit nito ang laman. Sarap na sarap gataan. Ang area na ito, hinawan ko na para taniman ko ng ampalaya at saka patula. Gagawan ko dito ng balag. No? At saka ito, bagong tanim na pipino. Gagawan ko rin ito ng balag para umakyat sila at mamunga siya. Itong gabi na ito ay galing palengke lang na pansigang. Pwede rin ito na panggata. Panggata ang laman. Pwede rin pansigang. Ang lalaki ng laman yan. Ang hahaba. Kaya magandang padamihin. So, akyat tayo dito. Ito ang portion na ito na may balag ay pinagapangan ko ng upo. At nakaani kami dito ng upo. Ngayon may bagong pananim na naman. Tantaniman ko rin ito ng ampalaya para makaani naman ako ng ampalaya dito. Ito yung aking spinach o malabar spinach o alugbating puti na punong-puno ng sustansya at mineral din. Marami kayong makukuha na sustansya dito at mineral na kailangan ng ating katawan. So, tuloy po tayo sa aking kabilang garden. So, dalawang lote dito na puro taas lang ang napapakinabangan. Doon sa kabila kanina, puro taas lang din, gilid ng kalsada. Malalim na, may tubig na sa baba. Pero napapakinabangan ko. Tuloy po tayo dito sa kabilang area. Tingnan ninyo ang aking gabi. Napakaganda, no? Ang napakalago. Ang sarap nito gataan. Ayan, no? Yan. Ang lalaki na nito ng laman. Ayan. So, ito, mga pangalawang tanim ko. Yan. Ito naman ay
bagong tanim ko na mga okra. Ito yung okra ba na may mga gilid na mga matulis? May mga gilid-gilid na matulis? Yan. Bagong tanim yan. Aakyat po tayo dito. Mayroon po akong saging dito. Alam niyo ba yung saging na ito na binigay sa akin ng aking kapitbahay? Saging itong green. No? Green. Pag nahinog, green pa rin. Ang tamis nito. Kaya dito ko siya punesto para dumami ng dumami dito. Kasi mataba ang lupa dito. Kung mapapansin ninyo, ang aking mga patani nahitik sa bunga. Tingnan po ninyo. Nakailang gulay na po ako dito. Ginagawa kong bulang lang. Ayan. Tingnan ninyo. Maraming bunga. Marami pa rin bulaklak. Pagkatanggal mo ng bunga na magulang, may sumusunod na naman, panibagong tanim, panibagong bunga. Yan o, hitik na hitik sa bulaklak o. Ayan. Ayan. Ang daming bulaklak. Yan, hanggang dito. Kaya matagal ko pa itong mapapakinabangan. So, nakita ninyo? Hitik na hitik sa bulaklak at bunga ang aking mga patani. At dito po naman tayo sa pinaka-excited na porsyon na ipinagmamalaki ko sa lahat ay ang aking bagong kadyos na ang laman ay kulay puti at malalaki. Ito, tingnan ninyo. Ipakita ko sa inyo. Nakaharvest na ako dito at nakagulay. Ay, nalaglag yung isa. Ayan po, oh, kulay puti. Ang dami na namang bunga. Ihulog ko na lang para mabuhay. Tingnan po ninyo yan. Ayan po. Kanina, kulay itim. Ngayon naman, ay kulay puti. At napakaganda po talaga ng kanyang mga bunga. Tingnan po ninyo, kung mapapansin ninyo, green at saka naghalong green at red ang kanyang balat. Yan. Oh, kita ninyo? Yan. Kulay green at saka red. At ang lalaki ng mga bunga. Hitik na hitik sa bunga, oh. Hanggang doon sa taas, oh. Makailang harvest na naman ako nito, oh. Tingnan ninyo. Yan. Yan pa. Oh. Ang dami. At dito po ay gumawa na naman ako ng aking garden plot para sa aking bok choy at saka kangkong. Ang kangkong na upland kangkong o tinatawag nating Chinese kangkong. Dito ko ilalagay ang bok choy, dito ang kangkong. Para may gulay na naman akong kangkong. Kasi doon sa kabila ay mga kangkong na sa tubig yun. Gumagapang yun. Samantalang ang Chinese kangkong ay hindi gumagapang at lumalago lang dyan siya, pumipirmi lang siya. Dito tuloy po tayo, may portion pa ako ditong natirang tanglad. Ayan. Ayan na lang kasi kinuhanan ko ng pantanim yan. Tinanim ko doon sa unang garden ko. At ito ang Thai basil at sweet basil na isang piraso lang ang binili ko sa Quezon City. Ito na siya, ang dami-dami. Kasi ang kanyang bulaklak, pag nalaglag, ay tumubo na naman. Kaya may pambakod na ako dun sa kabilang garden, di po ba? Nakita ninyo? Ay, ang bilis dumami. Ito yung aking ampalaya na ito na lang siguro. Last na bunga na ito. Meron pa pala. Ayan, oh, may bunga pa. At saka may maliit pa na bunga, ayun pa. Makakaani pa ako dito. Isang beses na lang siguro. Papalitan ko na naman. Ganon lang. Pagka-harvest, pag nasira, pag namatay, palit. Hindi ako sumusuko sa pagtatanim. Pasok po tayo dito sa yung aking alugbati na red. Yan, dumapa na kasi nabagsak na yung kanyang balag. Kaya
magtatanim na naman ako sa ibang portion ng aking garden. Maghanap na naman ako ng lugar na paglilipatan ko niyan. So, pasok po tayo dito. At dito, may pagmamalaki ko na naman sa inyo dahil sa umulan, naglalabasan ang laman ng aking labanos. Ayan oh. Ayan. Aanihin ko na rin ito lahat. Yan. Naglalakihan na naman. Oh. Kita ninyo? Meron na namang panibago akong na-harvest na labanos. Marami yan. O kahit konti lang dyan, pwede na ako magsigang dyan. Pwede nating ensalada. Sarap nito lagyan ng kamatis at saka dilis, mga ilonggo dyan. Di ba paborito natin to? Yung aking pechay ay iilan na lang. Matanda na rin yung iba. Pero mataba dito. Nakuhanan ko na rin ang ibang porsyon yan. At saka ayan ang aking mustasa. At dito ang aking pechay. Ayan po. Na sariwang-sariwa at masarap na masarap, malutong na malutong. Ilalagay sa nilaga, no? Ang sarap nito. Yung ibang portion diyan na harvest ko na. So, may iha-harvest pa. At mayroon pa akong mga bagong tanim sa ngayon. At may punla pa na susunod na non-stop kasi ang ani ng ating pechay ay November, December, January hanggang February. Pwede tayong magtanim ng pechay. So, ito ang aking mga mustasa. Ayan, ang mustasa ko. Ilan-ilan na pwedeng gawing anong gawa nito? Ginataan. Yes, sa ginataang tulingan. Sarap ilagay ang mustasa. At dito sa labas na aking tanim na pechay at saka labanos, ay mayroon tayong pinambakod na akala ninyo damo. Pero ito ay ginagawang tsaa. Ginagawa rin itong pangdekorasyon sa mga pagkain. Kinakain ng bulaklak nito. Ang tawag dito ay blue ternate o blue ternate nito. Ayan o, tingnan ninyo. Yung kanyang bulaklak ay pandekorasyon sa mga nilulutong pagkain. At ang 5 piraso nito o hanggang 7 piraso nito, ilagay nyo sa baso at lagyan ng mainit na tubig. At inumin ay meron na kayong tsaa. Ayan, blue ternate. Kung mapapansin po ninyo, ay mayroong pader dito. Ito ay boundary na ng camellia at saka ng subdivision dito sa amin. Ito ay nasa sa likod na ng aming bahay. Sa kaliwang banda. Dating damuhan dito, nag-aakyatan ang mga damo sa pader. Ang ginawa ko, tinanggal ko ang mga damo at pinamilitan ng mga ornamental plant. Kaya natuwa ang subdivision na makita na maganda na ang pader. Mayroon nang nakatanim na mga halaman. Kung mapapansin ninyo, 3 yan ang mga tanim. May Sansevieria, may Golden Photos, at saka yung ito, no, na nagpapaganda. May mga anak na rin ang Sansevieria, namumulaklak yan. At kaya ko tinaniman ng mga Golden Photos kasi umaakyat sa pader. At ang ganda ng kanyang mga dahon. Kung hindi ko tinaniman yan, magtataasan niya ng mga talahib o mga damo na naman. Kasi ang taba talaga ng lupa dito. Diretso po tayo dito. Pagka na-harvest ko na yung kabilang petsayan ko, meron na naman akong panibagong pechay dito. Nilagyan ko ng bakod. Kung mapapansin ninyo, bakit may bakod ang aking ginagardinan? Kasi ang daming aso. Pumapasok yan sa garden at saka yung pusa ay umaakyat yan at saka naghihiga sa mga halaman. So may bakod, hindi nila nagagalaw ang bakod at hindi rin sila nakakapasok. Ayan may pechay at saka may mustasa.
Tingnan ninyo ang taba ng mustasa ko. 3 weeks pa lang yan. So 1 linggo, 2 linggo, pwede na naman mag-harvest at may punla na naman ako. Hanggang dito po yan sa kabila. Lahat yan na ibakod. Ito ang pinagkaabalahan ko talaga dito. Aliw na aliw ako. At ang sarap-sarap talaga ng buhay ko dito dahil mayroon akong kinakaabalahan. Nagtatali-tali lang yan masaya na ako. Ayan Dito may tuba-tuba ako. Itinanim. Bunga ng tuba-tuba na tumubo ay kinuha ako, tinanim ko dyan. Tapos, kung mapapansin ninyo ito, nakakita ako ng halaman doon sa kapitbahay namin, sa kabilang bahay namin, na sabi ko ang lago-lago, ano yan? Ito pala ay green tea. 3 sanga yan. Nung itinanim ko, tinuso ko, tumubo. Nilipat ko dyan. So, lalago yan, may green tea na ako. So, update ko lang kayo sa aking panibagong garden. Nabuo kong garden na naman, panibago. 2 lote yan. Nilinis ko. Kung mapapansin niyo doon sa kabilang dulo, ayun ang damo na tinanggal ko. Ayun At yun, may tanim na saging. Meron na akong tanim na saging dahil nakakahingi ako ng mga pantanim sa kabilang ibayo dyan, sa ibang block. Ay nagbibigay naman sila. So malinis na yan. Hanggang dun, pwede nang taniman ng kamote. Kaya yung kamote ko doon, ilipat ko dito, panibagong tanim na naman dito. Ito naman, nagsisimula na akong linisin ang aking garden para taniman ng kamuting kahoy. Hinuhukay ko yan at tinatanggalan ng mga bato at matitigas na lupa. Kung napapansin ninyo, ayan, ganyan kadami ang matitigas na lupa at bato na nakukuha ko dyan. Dahil ito may halo ng mga grava, pwede nang taniman ito na naman ng yung dito, kamuting kahoy sa gilid, dyan sa loob ay labanos. Yan na naman, Para-paraan lang. May bakod na rin. Doon hanggang doon sa kabila ng bahay. May bakod. Kaya walang makakapasok na mga aso. So, ganyan. Pagtiyagaan mo lang. Meron ka talagang maaani. Iyan, mga damo na yan, ang dali-dali lang yan linisin. So may sipag ka lang at tiyaga. Pwede na rin kayo magsimula, mga bakanting lote na hindi pa natatayuan ng bahay. Makiusap lang kayo sa subdivision. Bibigyan kayo niyan, ipagbibigay alam lang sa mga may-ari. At yung mga ibang may-ari nga dito, nakausap ko na. Sige po, ay taniman lang po ninyo. Kaya ako, alam ninyo, 65 years old na ako. Noong December 6, 65. Pero malakas na malakas dahil banat na banat ang aking mga buto-buto sa paghukay, sa pagdamo-damo, sa pagpapawis tuwing umaga, 1 oras o 2 oras sa umaga, 2 oras sa hapon, ay masayang-masaya na ako at masiglang-masigla ang katawan ko sapagkat ang kinakain ko ay gulay na sariwa at masustansya. Ganyan lang po ang sikreto ko. Ang gulay, pampahaba ng buhay. So mga kaplantito, kaplantita, tuloy tayo dito sa may likuran banda ng aking bahay, kung anong nakatanim. Ito ang bakod ng aming bahay. Likod na ito banda ng aming bahay. Sa gilid nito ay tinaniman ko ng Sansevieria. Ayan. At sa gilid, nilagyan ko nito para magandang tingnan. Kung mapapansin ninyo ang golden photos, tinanim ko yan sa loob, umakyat siya. Habang umaakyat, lumalaki ang mga dahon, kaya magandang tingnan. Ayan, tingnan ninyo. Nag-aakyatan. Nagbibigay ng sariwang hangin. Kasi mga air
purifier sila. At saka, money plant, nag-attract ng kayamanan. Ayan, tingnan niyo, ganun din ang Sansevieria. Pampaswerte. Maswerte nga raw ang bahay na napapaligiran ng Sansevieria o snake plant. So, iba't ibang variety yan nakatanim dyan. Kung mapapansin ninyo, iba't ibang variety. May yellow, green, at saka white na puti. Ayan, Sansevieria. Hindi lang vegetable, no? Hindi lang papaya, hindi lang kamyas. Ornamental plant na nagpapaganda sa aking loob ng bahay, sa aking tahanan, na sa loob nito ay punong-puno lagi ng mga air purifier at saka pampaswerte ng mga halaman. Kasi nabubuang na ako sa mga halaman. Nalulukan na kumbaga at na kinagigiliwan ko talaga. Plants is my life. Yay! Punta tayo dito sa aking ornamental plant. At dito naman natin makikita ang mga ornamental ko, ang ginagawa kong pang indoor at saka yung mga pang outdoor na mga halaman. Ito ang aking mga halaman. Ang Burley Marks, ang aking Giant Sensation, ang aking Prince of Orange na maganda. Nagpakita talaga ng orange. Ang aking Golden Dragon na pinakamagandang dahon sa lahat ng aking mga halaman. At ang Sahod Yaman. Kaya tinawag na Sahod Yaman, ganyan ang kanyang dahon, oh. Nagsasahod talaga ng yaman. Parang totoo nga. Kaya kasi sinuwerte kami nung last year. Itong 2025. So, ayan, may mga crotons ako dito at iba pang mga philodendron. Yan, may mga snake plant, may Orlando. Mayroon akong dwarf sensation. Pinapalaki ko pa at gustong-gusto ko pong paramihin to kasi ang gandang pang-indoor. Yan, mga tea plant, pinaparami ko rin yan. Kasi pinutol-putol ko yan at tinanim. At ang aking mga, yan may hindi ko matandaan kung anong pangalan nito, no? Pero kulot siya. Yan. Ay green din ako niyan. At meron din akong variegated niyan. Maliliit na kulot. Mga dahon. So, ito ang nagpapaligaya sa akin. Ang iba't ibang kulay ng mga dahon nila. Yung aking mga crotons. Ayan. At ito, pinaparami ko ang White Angel. Yes, mga tea plant. Pampaswerte din yan. Yan, tea plant na red. Yung bonsel, pampaswerte din. Ay, ano siya, yung lahi siya ng mga Sansevieria o snake plant, no? Saka ito, yan, marami na akong koleksyon at pararamihin kasi ang ganda talaga ipasok sa loob ng bahay natin. Ito variegated, white and green na yung tea plant, no? Ito yung aking variegated na banana leaf. Ayan, ang ganda. Hindi kailangan siya sa sikat ng araw na lulunto yung kanyang mga dahon at saka nasisira yung banana leaf ko. At dito sa loob, meron pa ako dito mga puno ng papaya na marami na rin bunga. Halikayo, meron akong puno ng bayabas dito. Sa loob ito ng bakod namin. At mayroon din akong guyabano. Ayan o, papalaki na siya. In 2 years time na, pwede na siguro magbunga yan. At may sumusunod na rin na papaya. Hindi lang sa labas na aming bakod, may papaya. Mayroon din ditong mula sa puno hanggang doon na papaya ay hitik na hitik sa bunga. Kung mapapansin ninyo, ito pinagkukuhanan ng mga bunga niya. Lahat hitik na hitik yan. Hanggang doon sa taas. Nakita ninyo, walang tigil sa pamumunga. Kasi ginawa ko muna dito, compost, tapos tinaniman ko niyan.
Ang dami talagang bunga. Hitik na hitik sa bunga. Itong pinagkukuhanan ko ng aking prutas. Then, meron din akong isang puno ng kamyas. Yan, patapos na ang kanyang pabunga. Mayroon pa rin siyang natitirang bunga. Ayan, oh. Yan. Hitik na hitik yan sa bunga. Mula puno hanggang sa taas. Kaya lang patapos na. Pagdating na kasi ng January, February, pawala na ang kanyang mga bunga. So, ganyan ang mga halaman na makikita natin dito. Ay, mayroon pa pala ako doon. Iba't ibang philodendron. Hali kayo, samahan nyo ako dito. At mayroon din naman ako ditong mga iba't ibang uri ng mga philodendron na nasa kukupol. Philodendron in kukupol at saka meron din akong mga nasa kukupol na mga iba't ibang putos. So, simulan natin dito. Ito si Monstera adansonii. May butas. Ang ganda nito. At meron din akong mikan. Kulay violet ang dahon. Yan, dalawa. Ito si golden pothos. Ito naman ay si jade. Jade putos. Yan. Ang ganda ng kulay niya pag malalaki, oh. Yan. Ganda. Ito naman ay si Philodendron Brazil. Ang ganda ng kanyang dahon. Yan. May variegation na kulay neon sa gitna. Ayan, tatlo sila. Pang-indoor ko to. At ito ang neon philodendron. At ito ang aking pinakamagandang dahon na Mindula putos. Mindula, ang ganda-ganda. Iba't ibang kulay. May variegation. Yan, no? Nag-iiba-iba kulay niya. May puti, may green, may yellow-green. And ito, hindi ko alam kung ito ay alocasia o ano. So, kayo na lang po ang bahala. So, ganyan kadami ang aking mga halaman dito sa loob na nagpapasaya sa akin. Ito ang nag-aaliw sa akin dito sa mga magagandang dahon. At ito pa pala, introduce ko sa inyo ang 2 years old na rubber plant. Tinatali ko na dyan sa bintana kasi lumuluy-luy na. Then, ano ka naman siya? I-markot para may panibagong paso na naman na pang-indoor plant na rubber plant. So, sunod natin ay ang mga halaman ko sa loob ng bahay na ginagawa kong pandekorasyon na ipasok ko sa loob. At ito naman ang makikita dito sa loob ng bahay, yung pinasok kong mga aking pangdekorasyon na indoor plant. Yung si Sayori na Sansevieria. Ito ay ang mga snake plant na lumalaki. Lagyan ko siya ng golden pothos sa ilalim. Kaya ang ganda-ganda tingnan. Yan, ginagawa kong pandekorasyon pag may mga okasyon. Ito naman ay si Bantel na may Snow White na pothos. Tingnan ninyo. Dahil nilagyan ko ng Snow White na pothos, ang ganda-ganda niyang tingnan. At ang aking sleeping pothos. Yan, ganyan yan. Natutulog. Hindi talaga yan nagigising. Pero ang gandang tingnan. At saka pampaswerte lahat ng mga halaman dito sa loob. At ito naman ay isa pang bantel na mayroong Snow White pothos. Then, si Golden Dragon philodendron. Pinasok ko siya pang indoor plant. Tingnan ninyo, ang ganda-ganda. At ito naman ang aking curly pink Pedilanthus. Pwede siyang hanging plant. Pwede siyang pandekorasyon kahit saan parte ng bahay mo ilalagay. Tingnan ninyo, pink na pink kapag ka naarawan yan. No? Kapag ka pag bagong sibol pa siya, kulay green, tapos nag-white, tapos naging pink. Pinkish ang dahon niya. Parang bulaklak. So, iyan si curly pink Pedilanthus. Ito naman, si St. George
sword. Kaya siya tinawag na sword kasi parang espada talaga. Oh, pang ano no, eskrima. Si St. George's sword. Nilagyan ko rin siya ng photos sa ilalim para gumanda sa paningin. Ayan. Kaya iyan lahat, ay ito pa pala. Meron pa akong dito palang spider plant. Yang spider plant, pinapadami ko pa lang yan. Maganda siya sa mga center o di kaya kahit saan bahagi, sa mga estante, sa mga aparador o kung saan man mga tawag natin mga aparador ninyo o kabinet, sa ibabaw ng mga kabinet, maganda yan. Ito ay air purifier plant. So, mga kaplantito-kaplantita, nakita niyo na ang lahat ng aking mga halaman. Mapa-vegetable, mapa-ornamental plants. So, mga kaplantito-kaplantita, magandang araw muli sa inyo at huwag kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel at mag-follow na rin sa aking Facebook page. Hanggang sa muli po. Bye-bye po!